Lumipad din patungong the Netherlands ang pamilya ng mga biktima ng War on Drugs campaign ni FPRRD. Sa pagsisimula ng confirmation of charges hearing bukas, umaasa silang hudyat na ito para makamit ang hustisyang matagal na raw ipinagkait sa kanila. Narito ang Agenda Weekend Report ni Europe correspondent Kevin Manalo, live mula sa The Hague, Netherlands. Kevin, ano na ang sitwasyon dyan sa The Hague? Ivy, ongoing pa ang press conference na pinamumunuan ng grupong Duterte Panagutin Europe kasama ang grupong Rise Up for Life and for Rights. Mula Pilipinas, dalawa sa mga pamilya ng biktima ng umano'y extrajudicial killings ang pumarito sa The Netherlands. Pero ano nga ba ang dahilan kung bakit sila nandito at ano ang bakit ito mahalaga para sa partisipasyon ng mga biktima sa confirmation hearing bukas? Si Nanay Leore, inalala ang mga anak na sina Juan Carlos at Crisanto. Isang araw, papasok ng trabaho ang magkapatid pero hindi na sila nakauwi. At sa halip ay natagpo ang taddad ng bala ang kanilang katawan. Si Shira Escudero, hindi malimutan ang kanyang 18 anyos na kapatid na duguan at balot ng packaging tape. Ngayon, parehong advocates na sina Nanay Leore at Shira sa karapatang pantao. Mag-iisang dekada na mula nang mangyari ang mga insidenteng ito. Panahon na kaliwat kanan ang balita ng extrajudicial killings na nagmula umano sa pulisya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na patayin ang mga hinihinalang drug user sa bansa. Your concern is human rights. Mine is human lives. Sila ang umano'y mga pinagkaitan ng due process. Bagay na ibinigay ngayon kay Duterte sa kanyang confirmation of charges hearing. Ayon sa International Criminal Court, ang mga biktima ay may mahalagang partisipasyon sa mga pagdinig. Kung magtuloy sa trial at mapatunayang guilty ang isang akusado, may karapatan ang mga biktima sa reparations. Ilan sa halimbawa ng mga pwedeng matanggap ng mga biktima ay trauma counseling, rehabilitation, symbolic measures gaya ng memorial at compensation sa pamamagitan ng trust fund. Sa conservative figures mula sa report ng United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, hindi bababa sa 8,663 ang napatay sa drug war ni Duterte. Pero tansya ng ibang grupo, higit pa riyan ang bilang. Ivy, sa confirmation of charges hearing ni Duterte bukas ay hindi pa siya lilitisin. Ang layunin lang ito ay matukoy kung may substantial grounds ba, ibig sabihin sapat ba ang ebidensya para magpatuloy ito sa full trial. Mamayang 2:00 naman ng hapon, isang protest action ang isasagawa ng human rights activist diyan sa tapat ng ICC. Ivy. Alright, we'll keep a close watch. Maraming salamat Kevin Manalo, nag-uulat ng live mula sa The Hague, Netherlands.